It's me again, Mikey Connect, and welcome back to my channel. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. So no one else can do like you do. That's why I spend my life with you. I won't please you in any way I can. I wanna share my world, don't you understand? Your love is a one in a million. It goes on and on and on. You get. For today's video, wala lang, naisipan ko lang na i-vlog to at content na rin, sayang din eh. Ayan, so magluluto po ako ng sinigang. So, sinigang ala Mikey ang itatawag natin dito. Ayan. So, papakita ko yung mga ingredients ko. Sa akin lang to. Actually, chinek ko sa Panlasang Pinoy. And, tawag dito, yun, ganun ako magluto. Kasi hindi naman ako talaga marunong magluto. Pero, through the help of, alam mo, social media and anything, ayan. Kaya, yung outcome naman, in fairness, ng mga niluluto ko ay okay naman. Ayan, so kumukulo na yung ano ko. Papakita ko muna yung mga ingredients ko. Okay? Mga ka-connect, ang mga ingredients ko ay, syempre meron tayong ditong bawang, sibuyas, okra at saka siling haba. Syempre, ang main ingredients natin is yung, ang gagamitin ko ngayon is pork belly. So, yung isang haba, hinati ko into 2. Ayan, meron tayong kangkong, talong, sitaw, and labanos. Ayan. So, arat na, magluluto na ako. So, syempre, buksan na natin ng kalan or ang ating lutuan. Napainit ko na kanina yung ano. Pagpasensyahan nyo na yung mga setup ko, mga ka-connect, ha. Please bear with me. Ayan, pagpasensyahan nyo na rin yung tiyan ko. So, ilagay na natin ang, ako yung inuuna ko muna sibuyas. So, igisa natin. Kapag nakita natin naghiwa-hiwalay na yung mga parts ng sibuyas like this. Ayan. Sunod na natin yung ano, bawang. Bawang. Bango ha. Yan. Huwag natin masyadong sunugin yung ano. Pwede na natin ilagay yung ating mga baboy. Ang ginamit kong part nga pala mga ka-connect is pork belly. Bali, ako lang naman ang kakain ito eh. So, 6 pieces to 4, 5, and 6. Ayan. So, igisa natin siya hanggang maging slightly brown.
Masarap kasi sa pagkain yung ginigisa muna para lumalabas yung kanyang mantika. So, make sure na binabaliktad niyo siya since ang gamit ko pork belly para evenly ang kanyang pagkakagisa. Like that. Para mainitan lahat. Para pantay-pantay. Walang favoritism. And sabi ni Panglasang Pinoy, credits to Panglasang Pinoy pala. Maglagay tayo ng isang kutsarita, 1 tablespoon of patis. Tansyahan na lang mga kakonek. Bango. So, balik na rin ulit natin. Then, maglalagay ako ng 8 liters of water. Kasi masabaw ako eh. Favorite ko sabaw. And, meron kasi akong 3 packs ng Knorr Sinigang, which is equivalent to tig to 2 liters dapat. So, dapat 6 lang. Eh, since papakuluin to, and syempre, magre-reduce pa yung sabaw, 8 liters ang ilalagay ko mga kakalo. So, 1, 2, 3. Ito nga pala ginamit ko mga kakonek kasi meron na tong measurement. So, 3 liters na. 4. Ako mukhang di kakayanin ng 8 liters. 4, 5, 6. Sakto lang siya na pang 6 oh. Kasi pag nilagay ko pa yung mga gulay ko baka umapaw na. So, siguro okay na muna itong 6 liters. So, hintayin natin siyang kumulo. Pag kumulo na siya, pakuluan natin yung baboy ng 30 minutes or until lumambot yung baboy. Okay? So, yun muna. I'll be back mga kakonek. 30 minutes later. Ayan, so mga kakonek, kumukulo na siya. Nakikita niyo naman, meron na mga bubbles. So, ihalo na natin yung ating, this is not sponsored, so ang ating Knorr Sinigang sa Sampalok mix na may gabi. Ito yung favorite ko kasi mas malapot and mas malasa. So, since 6 liters tong water na nilagay ko, eksakto lang siya na 3 packs. Na 3 packs po mga kakonek. Palabas mo yan. Yan. Andito nga pala ang aking uncle. Kapatid! Ako, sobrang sarap. Nakalimutan ko yung pangalan ko ah. Dapat lumabas yan ah. Yan. Ito ang kagandahan sa sa Knorr Sinigang sa Gabi kasi malapot siya because of the gabi. Yan o. Kita nyo naman mga kakonek.
Siyempre, pagkalagay natin ng ating Nor sinigang sa gabi, Nor sinigang sampalok mix with gabi, siyempre haluin natin siya para ma-mix, para ma-dissolve yung powder and maging mas masarap. So, since kumulo na siya, ang gagawin na natin ngayon, ay, ano to? So, i-make sure natin na nakahalo kasi mga kakonek, tignan nyo, oh. Meron pang mga hindi na mix masyado. So, make sure natin na nakahalo siyang mabuti. Okay? So, let's simmer this for 30 minutes or until the pork is tender. Ayan. And then, pakuluan natin siya into from low to medium heat. Siyempre, para hindi maubos ang ating gasol. Then, siyempre, cover na natin siya. Hayaan natin siyang kumulo for 30 minutes into low medium heat. Minutes later. Okay, so mga kakonek, after 30 minutes, ilalagay na natin ang ating labanos. Kasi ito ang pinakamatigas na gulay na sahog ng sinigang. Kaya itong muna natin ilalagay. Ayan. Haluin ulit natin. And then, continue natin ang pag-boil ng ating niluluto for another 30 minutes. Para lalong mas maging soft or tender ang ating pork. Sarap! When? Hindi nga! Yan. So, I'll be back in 30 minutes mga kakonek. Minutes later. Okay mga kakonek. So, 30 minutes is over. Ito yung pangalawang 30 minutes kasi niluto natin yung labanos. So, ngayon ilalagay na natin yung other vegetable. Unahin natin itong sitaw. Sana hindi umapaw. Ang ating mga okra and sili. Sama-sama together na. And then, ang ating sandamakmak na talong. Actually, gusto ko maraming gulay eh. Siyempre, kailangan nating haluin. Anyway, ang gulay naman hindi natin kailangang lutuing maigi para masustain natin yung kanyang mga, ano bang tawag doon? Mga nutrients. Yung mga sustansya ng gulay. So, takpan lang natin for additional 5 minutes to cook the vegetable. Five minutes later. So mga kakonek, 5 minutes is over. And then ihalo na natin ang huling sangkap which is the kangkong. Sana pumasya siya.
Actually, ang kangkong kahit i-blanch lang, pwede nang kainin eh. Pero dito, another 3 minutes to cook the kangkong and then we're done. Hindi ko na lang siya hahaluin. Kasi baka matapon pa. Or try natin. Kaya naman pala. Yan. So, let's cook for another 3 minutes. Last na yon, and then we're done. A few minutes later. Okay, mga kakonek. So, yung last 3 minutes natin is over. And then, as I have said, yung mga vegetables natin, hindi natin kailangan i-overcook since kailangan nating i-retain ang kanyang sustansya. Ayan. So, we're done. Ang ating sinigang, pork belly sinigang alamayki is already done. Tikman nga natin. Ang lapot ng sabaw, oh. Perfect! So mga kakonek, tapos na tayo magluto ng ating pork belly sinigang alamayki. Ayan. So, sabi nga nila, kahit hindi ka marunong magluto, sabi nga nila, kahit hindi ka marunong magluto, last mo na yan, Mikey. Sabi nga nila, kahit hindi ka marunong magluto, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, tamad. Diyos. Hindi, kung ayaw, maraming dahilan. Since ako hindi ako marunong magluto and meron naman tayong YouTube, pwede tayo manood ng on how to cook sinigang. Yun yung ginawa ko. And not bad for a starter na katulad ko na magluto. And actually, hindi ito yung first time ko na magluto ng sinigang and napatunayan ko naman na masarap pala ako magluto by following the instructions sa YouTube. Okay? So, I think that's all for my vlog today. I hope you like it. Sana may natutunan kayo na kung paano lutuin ang sinigang ng simple lang at wala ng mga halong etyos. Yan. So, if you like this video, please give it a thumbs up, share this video, and click the subscribe button below and yung bell dyan sa tabi niya. Click all para ma-update kayo sa mga susunod kong upload. So hanggang sa muli, have a wonderful day. God bless everyone. I love you.